yan, no? So ang isa pa natin na gustong pag-usapan ay yung coil, no? Pag sinabing coil, parang ano yan, eh, ayan, oh, parang baby tuka, no? Ibig sabihin yan, mga wire ng copper na ano naka-wind o wound, no? Winding, wound, no? So ang tawag doon sa mga devices na yon ay inductor kasi may inductance, no? Eh pag inductive load, yun yung mga may coil, copper coil, no? So malakas yun like yung mga ano, solenoid, di ba? Yung mga motor, yan, copper coil, no? Capacitor, yung sinabi ko nga, nag-i-store to ng charges or voltage. Pwede rin siyang pang boost, no? Booster. Pwede rin siyang pang filter, no? Marami siyang ginagawa. So, bakit may capacitor sa electric fan? Pag binuksan nyo yung, ano nyo, electric fan, may capacitor. Bakit kaya? Pag binuksan nyo yung electric fan, may capacitor. Bakit kaya? Para yung current pataasin niya, no? Tsaka stabilize niya, no? Kaya pag may problema yung electric fan, kadalasan yung capacitor o tsaka yung aircon, no? Mahina na yung sinusupply na kuryente, no? Pero ang natatandaan natin sa capacitor ay nag-store siya ng charges, okay? Ngayon, paano minomodel itong tatlong to, no? Kasi tatapos na tayo sa mechanical, so dito na tayo sa electrical, no? Eh di babalik tayo dun sa mga tinatawag na basic principle at yun ay napapaloob doon sa batas ni ano, Ohms. Kilala niyo ba to si Ohms? Si ang pangalan pala niya in class ay si George, no? Taga German yan eh. Germany. George Simon Ohm, no? So, ngayon, ang maliit na ohm ay ano? Ano yung symbol? Pag resistance. Siyempre, omega, no? Pag ginanto mo, omega. Yan. Okay? So, yan ang symbol ng ohms. Okay? Ohmic value, no? So, anong bilang review, anong matutuhan natin sa ohms? Ibig sabihin, sa Ohm's law, yung voltahe daw ay makukuha kung i-multiply natin ang certain value ng resistance. Ito, di ba? So, itong resistance multiplied by, ano to? Current. Okay na, current. Yan. So, yung resistance ay may ohms, current ay may, ano, ampere. Di ba? So, ampere. Yung ampere tsaka ohms, magiging voltage. Okay? Now, ano pa yung inductor? Ito medyo komplikado na kasi may gagamit ka ng mga integral tsaka differential. Ang inductance daw, no, the potential difference of V across it at any instant depends on the rate of change of current. Ito yun, no? No, kukunin mo yung change ng current, tapos, kasi rate yan eh, no? Yung rate, ito yun, derivative ng I. I-multiply mo sa L, kasi ang L ay inductor, no? Doon ka makakuha ng V, no? Kanina yung V is ano, yung current times resistance, VIR or EIR, no? Voltage drop. Ngayon naman, ang voltage ay inductance, no? At ano pa? Rate ng current. O, paano mo makuha yung current? Ay, yung inductance. L equals what? So, d over dt V, no? D over dt of I, no? So, yun yung mga basic na equation. No? Algebra naman yan, hindi pa yan control, ha? No? Ang pinag-usapan lang, pag ang ano mo ay voltahe at nagsasangkot ito ng inductor,
Yan ang formula na dapat gamitin, no? And pasensya na kasi engineering is full of formulas, no? So yan ang atin. Ngayon, capacitor, tingnan natin yung derivation dito, no? So ang capacitor ay eto. Sandali. Ang capacitor ay eto. Tanggalin ko na lang yung ano ko para so yan yung capacitor. The potential difference of V across, it depends on the charge Q on the capacitor plates with V equals Q over C. No? So, ito na yung mga aalalahanin natin na formula. Yung, dahil pare-parehong voltahe, no? Katulad sa mechanical, ang pinag-uusapan ay force. Ito naman, puro voltage. Paano mo ngayon makukuha yung puwersa o voltahe doon sa electrical circuit kung ito ay naglalaman ng capacitor. So, ang mangyari diyan ay kukunin mo yung reciprocal ng capacitance tapos imumultiply mo sa charge, no? So, ang unit ng charge ay coulomb, di ba? Review lang kasi mechanical kayo eh. Mechanical tayo, no? Coulomb. Ito naman is capacitance, farad, di ba? Farad. Mga tao yan eh, Coulomb tsaka si Farad, no? O, ano bang spelling ng Farad yata? Yan. Di ba? So, ganyan ang mangyayari. Ngayon, ang pag dinerive natin to, if we get the rate, no? If you derive what? If you derive one side of the equation, you're gonna derive also the other side. So, d over dt of b, pag kinuha mo yan, then eto is constant, so i-remain mo yan. Then, kunin mo yung dq over dt. Di ba? dq over dt. Kaya, pero may naalala ba kayo sa dq over dt? Di ba? So, eto, the current is the rate of the movement of charge. No? Yung bilis ay current. No? Yung pag-move ng mga molecules. Yung puwersa na tumutulak sa kuryente, yun ang voltage. No? So sabi diyan, since current is I, the rate of movement of change is dV over dt, 1 over C, dQ over dt. No? So dQ over dt, ano ba yung dQ over dt? Yung dQ over dt ay ito. No? The rate of, the derivative of the charge or coulomb, no? Yung pag kinuha mo yung rate ng charge, current yun. Ito. Kapag kinuha mo yung rate ng charge current. So, ang magiging equation mo ay i-retain mo to, no, IC. Nung kinuha mo to, dq over dt is I, no? Rate of change of movement ng mga molecules charge ay current, no? dc over dt ay dc, dq over dt equals I. No? So, ito, papalitan mo ng I, ito naman, retain mo na IC. No? So, ICI, ang mga, ano, I over CI. Now, if you want to get the I, no? So, tingnan natin dito, no? dV over dt, kasi kinuha natin yung rate of change ng voltage is equal to 1 over C times I. How do you get the I? Eh, siyempre, i-cross multiply lang natin, di ba? So, mangyari dyan, C as a constant, then D voltage over dt equals I. Okay ba yan? So ngayon yung I is capacitance times the rate of change of voltage, no? So yun yung mga equation natin. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga ilang problem, puntahan natin yung Kirchhoff. O basahin nga yung Kirchhoff. Babae naman, babae, para gender equality. May volunteer ba na babae sa class? Pwede. Magsabi na lang ng pangalan, class.
Pakibasa nga, bago natin i-discuss yung Kirchhoff Law. Maaaring na kalimutan nyo na yan. Babae. Volunteer na babae? Tapos na ba? Uminom lang kasi ako. May nagbasa na ba? Hello, may nagbasa na ba? Wala. May kausap pa ba ako? O naputulan na? Wala pa po, sir. Wala pa nagbasa? Wala nga. O basa na kasi tayo-tayo lang naman dito. Ano bang kinakahiya? Oh. Sino ba pwede magbasa? Pwede ba natin tawagin si Marty Sevilla? France? Marty? Pakibasa mo nga, Marty. Ako po, sir. Ay, hindi po. Ha? O, basa na. To develop the model for audible na po. Oo. Lapit ka kaya malapit ka ba sa mic? Ayan, sige. Lakasan mo. Okay po, wait. Kirchhoff's current law. The total current flowing into any circuit junctional is equal to the total current leaving to the junction. The algebraic sum of the currents at the junction is zero. Kirchhoff voltage law. In a closed circuit path, term a loop, the algebraic sum of the voltage across the element that make up the loop is zero. This is the same as saying that for a loop containing a source of EMF, the sum of potential drop across each circuit's element is equal to the sum of applied EMFs provided we take account of their directions. Okay, thank you. Thank you very much, no? So dahil English 'yan, no, intindihin natin at bigyan natin ng illustration, no? Halimbawa, dito, paano ka makaka-develop ng model dito? Sige nga, i-try nga. Diyan sa papel nyo, ha? When we say model, equation yun, no? Differential equation. So, paano ka bumuo ng equation dyan?
Balikan mo natin 'to para at least may tulong sa inyo, no? So yung Kirchhoff law is an enhanced version of a universal law in electrical, which is the Ohm's law, no? Ang sinasabi ni Kirchhoff, yung total current flowing into any circuit junction is equal to the total current leaving that junction, no? Halimbawa, ganito, no? Halimbawa, may galing ka sa battery, di ba? Halimbawa, ito yung current, di ba? Ito yung junction. So pagpasok niyan ng current, no, total current. Pagpasok niyan, ilang direksyon ang pwedeng puntahan ng total current? Current total, pag dito sa junction na to, ilang direksyon? Ang current ay pwedeng pumunta doon sa kanan at pwedeng pumunta sa baba. So pwede nating sabihin na ito ay current A, ito naman ay current B, no? So ibig sabihin I total current is equal to IA plus IB, no? Ibig sabihin nahati siya sa dalawa, pakanan tsaka pababa. Okay? Ngayon, totoo ba yan na ganyan, no? Tingnan natin kung I total, i-minus mo yung I current sa A, no, yung sa kanan, tapos yung current sa B pababa, dapat equal to 0, no? So ganyan yung principle. Doon sa circuit, voltage drop 'yon, no? Halimbawa, I equals no, yung mga voltage drop tsaka yung current na consumption dapat ganun lagi, no? Okay. Yun yung sa current, 'di ba? Current law, dalawa kasi yan. Paano naman yung sa voltahe? In a closed circuit path term a loop, no? Pag sinabing closed circuit loop yun, halimbawa ito, loop 1, no? Ito, loop 2. The algebraic sum of the voltages across the elements that make up the loop is 0. This is the same as saying that for a loop containing a source of EMF or electromotive force, the sum of the potential drop across each circuit element is equal to the sum of the applied EMFs provided we take account of their direction, no? Pag ang sinasabi diyan, halimbawa, yung mga voltage drop nito, halimbawa, dito may inductor, dito may resistance, di ba? Tapos dito may, ano pa ba isa? RCL, resistor, inductor, capacitor, no? Plate, yan. May plate, no? So, aalamin mo yung equation ng Breakfast inductor. lang. Ano yan? Hello? Lipat po muna tayo ng link po, sir. Send ko na lang po sa GC. Ma-expire na? Opo, sir. Sige, sige, sige. Lipat po muna tayo. Sige, lipat. Tapos sa GC na lang tayo mag-click ulit, ha? Sige, sige. Sige lang, okay. Okay na? Hello? Class, okay na? I-share ko ulit yung ano? Kailangan ko share ulit yung ano, no? Screen. Opo, sir. Enter screen. Ito. Share.
Okay. So ang sinasabi natin ay ganito, no? Yung sa current flow, dapat yung papasok sa junction, yun din ang lalabas. Maliwanag yun, no? Halimbawa, kung ilang Sir, direksyon, nawala po yung ano, yung screen. nawala. Sandali. Select, enter screen, di ba yan? Share. Okay ba yan? Ayan po, nakita na po. Nakita na. Eto. Kita na? Opo, sir, kita na Yan. po. Oto. So, ang sinasabi lang natin, kung babalik tayo, pag sinabing Kirchhoff's current law, ang iniisip natin pagpasok ng current, no, pwedeng puntahan niya ay isa, dalawa, tatlo, o marami pa, no? Madi-divide yung current, no? Pero pag pinagsama-sama mo yung current na yun din yung total current. What about the voltage, no? Ang sinasabi naman ng voltage ay kung ano yung pumasok ng voltahe sa source, 'di ba? Yung binigay ng source, magkakaroon niya ng drop, voltage drop or electromotive force sa bawat component. Halimbawa, sa resistor, ito. Ito yung total, ano natin total source, di ba? Yan. Yung pumasok dito, ano bang direction nito? Papaganta, no? So, it has a direction like this, di ba? So, yung pumasok dito sa capacitor, dapat alam mo yung voltage in terms of capacitor, no? Ano ba yon? Kasi marami tong formula. Ayan, 1 over CQ. Di ba? 1 over CQ, tas alam mo rin yung current and so on. So, gamitin muna natin yon. So, alam natin dito na ito ay 1 over C kasi may capacitance times Q. Kaso aalamin mo pa yung Q. Di ba? Aalamin mo pa yung Q. Ngayon, kung wala ka namang coulomb or charge, ano pa ba yung isang ng eto, pwede nating makuha dito, di ba? Halimbawa, eto. I equals C dV over dt. Lagay lang natin yung formula natin dito, ha? So, dito, maaring magamit natin yung I equals, ano daw? C ba? dV over dt, no? Kasi yun ang mga na-derive na kanina, no? I equals C dV or dt, okay, no? Ngayon, sa voltahe naman, dito sa naman, in terms of resistor, ano naman yung voltage drop ng VR? What is the voltage drop at resistor? Siyempre, ano to, yung Ohm's law, di ba? Current times resistor. Okay? So, ang kailangan lang, alam natin yung mga equation, kasi hindi naman tayo nag-solve dito ng mga numbers, kundi puro ano lang, no? Yung mga symbols, tsaka kanilang representatives. No? Ngayon, ito yung sagot doon sa tanong, no? Paano natin mamomodel yung isang electrical circuit na may voltahe, tapos may switch. Diba? Ito. Alam niyo to, parang toggle switch lang to, no? Nire-represent na. Simple pa lang to, mamaya pupunta na tayo sa mas complicated. No? So may toggle switch, and then once you turn this on, no, contact, kung kinontact mo yan, edi magpo-flow yung voltahe, normally from positive to negative, no? Depende kung saan. Pero normally, ang ito ay from positive, no? Kung negative yan, positive to, dadalo yung kuryente dito. So magbo-voltage drop siya sa capacitor, magbo-voltage drop siya sa resistor. Okay? So ganun ang ating kailangan gawin, no? Ngayon, paano natin uumpisahan yung pagmo-model? Ganito po yung pagmo-model, no? So using Kirchhoff's law, sabi ni Kirchhoff's law sa voltage ay yung voltahe daw na pumapasok ay equal dun sa mga voltahe na distribute sa bawat component, no? Nag-voltage drop kasi may voltahe sa resistor, no? May voltahe dahil sa capacitor. No? So ganun ang equation. Yung voltage or yung voltage total should be equal to voltage at resistor plus voltage drop at capacitor. Anong gagawin natin dyan? So, kailangan nating alamin kung ano yung mga breakdown niya. No? Halimbawa, sa voltage sa resistor. Di ba? Balik tayo rito. Di ba? Sinulat ko na. Ano yung ating equation or differential equation dito sa resistor? Resistor to hindi na nilagyan ng mga
coil na ganyan. Ginawa na lang na ano, na rectangle. So what is VR or V sub R? So it should be equal to current flowing in that device times the resistance specs, no, ng resistor, kung ilang ohms yan, no? So ito yon. Yung VR daw ay ito po. Okay? Now, sinabi ko kanina, meron kasing component yung ano, yung yung C, 'di ba? Ano ba yung voltage at capacitance at capacitor, 'di ba? Sinabi na natin, no? May dalawang formula tayo na pwedeng gamitin, 'di ba? Ang isang formula ay ito, voltage at this juncture, no, at this junction at capacitance is ito, no? Kunin mo yung capacitance, i-reverse mo, multiply mo sa charge. Eh kaso wala naman tayong charge. So hanap tayo ng ibang formula na which will relate to what is available in the circuit. So ang nakikita nating available ay ito, no? Current, kasi may current naman, is capacitance, no? Kasi capacitor may capacitance. Tapos D over dt of B or dV over dt. Kasi voltage sa current lagi namang nandiyan yan, di ba? Pag may voltahe, may kuryente, ha? Laging ganun yan, no? Kasi yung voltahe ay puwersa, yung current ay rate of change pag nag-flow na doon sa molecule. So tingnan natin, balik po tayo dito, no? So ang piniling formula ay I equals C, no, dV, no, sa capacitance, ha? D over dt of voltage at capacitance. No? Kasi yun naman ang pinag-uusapan sa specific na device, no? Ngayon, paano tayo magmo-model? Eh di yung voltage total is what? Di ba ang una ay Ri? Substitute natin to para hindi tayo nalilito. So Ri, ano ba yung Ri? Dito yun, di ba? So resistance times current. Ito yun, no? Yung sa voltage at resistor. What about VC? Ito. Ano ba itong VC na to? D over dt of VC. So paano natin ang basic na tanong ko is paano natin nakuha to? Yan. Kasi ito daw yung model eh. So C dV over dt of VC. Ito yan, no? Di ba? D over. Eto muna ang kunin natin na para eto to. So yung RI, di ba? RI. Dito nga natin ilagay. RI plus VC. Eh kaso yung I, pwede nating kunin to. Di ba? So equals R times C. Ay, nakakuha ba? Ito. I, no? So ang I is C dVC over dt, no? The derivative of the voltage at capacitance, no? Plus VC. So parehong constant to, no? RC. Ilagay natin dito. So V ngayon is RC dVC over dt plus VC. Tama po ba? RC, ayun yun, RC dV over dt of voltage at capacitor, na d over dt at voltage plus VC plus VC. Okay, no? So the relationship between an input V and the output VC, kasi ang input ay V lang, pero may pag-subscript na C, voltage, output at capacitor, is a first order differential equation. Kasi wala ka naman nakitang square dyan eh, na first order. The term first order is used because it includes the highest derivative. No? Pinapakita mo kasi yung highest derivative. Kung 1 lang siya, first order, or 2, second order. Okay? So what about this? Ito ngayon, tatlo na, no? RLC na. No? RLC circuit, no? Develop a model for the circuit shown in figure
when we have an input voltage V, no, ito yung input voltage V, I just want to point it out, no? Turo ko lang. When we have input voltage V, when the switch is closed, pag ginawang close yan, and take an output as voltage VC, ito yung magiging output natin. Voltage is capacitor across the capacitor, no? Pero ang i-model natin yung buong kabuuan. Okay nga, i-try nga yan. I-try sa papel at tatawag ako. Parang yung una lang kanina. Yun yung volunteer natin para makadagdag sa recitation nyo. Alam mo yung mga hindi pa nag-recite. Sino pwedeng mag-volunteer? O tatawag na lang ako. Meron bang mag-volunteer? Check ko lang yung volume. Volunteer, sino? At anong order ng equation? May nagtataas ba ng kamay? O wala naman? Pwede ba si Sean? Sean Miguel? Kaya bang i-model to, Sean? Absent ba Sean? So, absent si Sean, So, next, yung mga hindi natawag, 0 na yung sa recitation. Ay, yung mga ayaw sumagot. Eliza Segovia. Eliza ba to? Eliza, kaya bang i-model? Yes, sir. Kaya bang i-model yan? Ano Sir, yung sa unang unang step pwedeng, pa lang, ano yan? nasa unang step niyo pa lang po ako. Ito pong V is equal to VC plus VL plus VI. Tapos, Yun ang, okay, ang yun inanat, ang major equation natin.
Tama ba? Yun yung equation natin. Opo. Opo. Mm. Opo. Tapos, Ano sir, magkakaroon po tayo ng V is equal to IR plus L, yung V sa VL times DI over DT plus BC, sir. okay. Thank you. No? So, thank you very much. So, yung total voltage daw ay, according to Kirchhoff, ay madidistribute doon sa mga component, no? Sa circuit. Doon sa resistor, meron tayong V sub R. So, ibig sabihin yung resistance times current kasi voltage yun. Pag sa VL, inductor, di ba, L equals DI over DT. No? So, yun ang tatandaan natin, no? Ano yung voltahe in terms of those device that are concerned, no? The device concerned is inductor, so ang equation ay L, then the derivative of current, no? So hindi ka makakuha ng voltage kung hindi ganito, no? You should know the inductance kasi sa inductor 'yon, tapos yung derivative ng current at ang resulta nun ay voltahe, no? Tapos yung VC as an output, no? Pwede mo nang i-retain, no? Pero going further, now how do we go further? Yung I, no? We define yung I as C, no? D over dt of voltage at capacitance. No? I equals C, ito yun, no? I equals C dV over dt of voltage at capacitor, no? Yan, pwede mo na extract yung di over dt, no? Yung pag dini over dt mo to, ito, no? I-ano ko nga. So, di ba I equals C d over dt of voltage at capacitor, no? Ngayon, pag inano mo siya, when you get the derivative, no, both sides. Hello, Sir John. Hello, sir. Hello po. Sige po, sige po. Nasa probinsya po kasi ako eh. Nasa probinsya po ako. Pagbalik ko na lang, ha? Kasi hindi ko po alam kasi isang linggo na walang tubig eh. Sige po, pagbalik ko na lang, nagkaklase po ako eh. Salamat po. Ay, pasensya na. May tumawag na. So what we intend to do is get the derivative of both sides, no? So kunin natin yung derivative nitong side nito, no, sa I, tapos kunin na rin natin yung derivative ng dito, no? So how do we do that? Siguro maglagay tayo ng blanco, no, para maintindihan mabuti. So kunin natin to class, ha. D over dt of I tsaka C dV over dt. So, D over dt of I, then ito, C d over dt of VC. C, yung capacitance daw, D over dt of voltage at capacitor, no? So dahil I lang dati yan, no? Ito, I lang dati, 'di ba? Ito 'yun, no? Ito yung original eh. I lang dati. So D over dt natin. So kung gagawin natin 'yon, dapat D over dt rin natin 'to. Okay? Para balanse, no? D over dt. So ngayon, ang magiging resulta niyan, D over dt of I, no? Kasi dating I lang 'to eh, dating I. Then ito constant, 'di ba? The derivative of constant, hindi natin magagalaw yan. Tapos ito magiging double derivative, no? Second order, no? Magiging d squared over dt squared of the voltage at capacitor, no? So magkakaroon na tayo ng second order, no? Kunin natin yung derivative ng current, tapos yung double derivative ng voltage at capacitor. Ayan, no? So ito po yung sinasabi ko, no? D over dt, no? Tapos C d squared over dt squared of voltage at current. And thus we write, pag nire-write natin to, no, magkakaroon tayo ng RC tsaka LC, no?
The relationship between the input and output VC is described by a second order differential equation. So tingnan natin to, no? Yung d over dt of I, then C equals d squared over dt squared of BC, no? Pwede nating maging ganito yan, no? Ano ba yung I na binanggit natin kanina? Meron siyang equivalent na ano? Ito, C dVC over dt, no? Ayan, no? I is C dV over dt. Palit natin doon. Ito. Yung sa I na to equals C, no, dV over dt. Tapos ito naman, dV squared over dt squared. No? dV squared over dt squared. So pag inana natin yan, nilagay natin, no? Magiging L times, ito, L times di over dt. No? Itong L, then di over dt, i-retain mo yun. No? So magiging ganito. So Ri plus L, tapos yung di over dt is C d squared over dt squared of VC. VC, no? So, ito yun, no? ito yun, no? L d squared over dt squared of VC plus VC, yung pangatlo, no? Plus voltage at capacitor. So, maglalagay tayo ng VC. Ang naiwan na lang natin ay yung, ano, RI, no? RI. Ano yung RI? Ito yun, no? I. Ano yung I? I is this, right? So, yung R times I, o, dilipat na lang, di ba? R, di ba? R times I, ano yun? C, ito yun. dV over dt of C. dV over dt of C. Okay, no? So, ngayon, yung V equals RC dV over dt of C plus LC d squared over dt squared of VC plus VC. No? So, itong equation na to ng voltage, total voltage, na pinagsama-sama na natin, yung sa resistance, tapos capacitance, inductance, tsaka capacitance. Second order, no? Kasi papadeclare sa iyo yung highest order ng differential equation. Okay? So, yun yung ano natin, no? So, pare-pareho lang halos yan, no? And so on. Ngayon, tingnan natin to. Sino makakasolve nito? Transfer function pa rin tayo, no? Output over input. Ang sinasabi dyan ay ano daw yung output over input ng circuit below. So, bago natin solvein yan, dapat alam natin yung mga component. Ano ba yung component nito, ng circuit na to? Ilan munang loop to? Ilan muna? Ilan munang chamber? Ilang loop yan? Ilan? Dalawa, di ba? Ito, voltage input. Ito ay voltage output. Ano ba yung transfer function? Output over input. Ito ang pinapagawa. Ito ang hinahanap. Pero bago mo marating yon, dapat alam mo muna yung mga voltage Kirchhoff's voltage law. I-apply mo yon sa bawat loop, no? Halimbawa, dito muna sa una, sa pangalawa. Ngayon ang tanong, using Kirchhoff's law, paano ka magpo-formulate ng mga
formula. Diyan sa first, o tingnan natin, no? Ito ay VI, no? Voltage input. Lalagyan mo ng T to express that you are still in the time domain, no? Kasi time domain pa lang tayo, no? Pag kinonvert natin, mag-convert tayo para sa transfer function, gagamit na tayo ng S domain, no? Gagamitin natin ng Laplace, no? Pero pag nag-formulate tayo ng differential equations, dapat T domain tayo, no? So tingnan mo to. Ang voltage daw na input ay eto, lahat ng nasasangkot dito sa unang chamber niya o sa unang loop, no? Nakita natin na may resistor. So resistance ang involved diyan, no? I-multiply po natin yung resistance sa current. Ito 'yon. Ri, no? So when we multiply here, the current here is R, ayun 'yon. Tsaka yung I, ito. 'Di ba? O yan 'yon. May tanong ba rito? Tapos lalagyan natin ng T na subscript para to indicate na we are still in time domain. So tapos na tayo dito. Ngayon ang tanong, ano naman ang voltahe kung meron kang capacitor? O sige, ituloy natin, no? So eto, ang equation dito ay resistance times current plus eto, no? Eto, voltage at output, eto yung una, no? So ibig sabihin ang kinonsider niya is eto, no? As 1. Tapos dito sa VO, no? Dito naman siya nag-concentrate. Paano 'yon? VO, ibig sabihin voltage at output time domain equals, 'di ba yung voltage natin is equal to the reciprocal of capacitance, 'di ba? Tapos eto, integral of I dt, no? So pag kinuha mo yung integral nito, no? Kasi integral is antiderivative, no? Kasi eto naka-ano siya, no? Naka-derivative siya, no? I dt. So magiging ano na lang siya, no? Matatanggal yung pinaka-dt. I na lang ang matitira, no? So 1 over C times I, no? 1 over capacitance times I. Tingnan natin kung saan ba nakukuha yung mga formula na yon. 1 over capacitance times I. Ang dami kasing formula class, ha? Pasensya na. Kasi talagang gano'n, no? 1 over capacitance times I. So ito rin yun, no? Dito rin galing yun. Ito. 1 over capacitance, siyempre, ano mo to, no? Ganito yan eh. Ito, I, tapos mapupunta yung C, no, sa baba, then dV over dt, no? So, para makuha mo yung voltage, no? So, yung pinaka-short ano niya is eto. Yan, no? So, yung formula, tatandaan, no? 1 over capacitance times the integral of I dt, no? Doon din galing yan. Kasi pag in-integrate natin to, kasi na ba yung
Pag in-integrate natin yung kanina, yun din naman ang lalabas. Eto, no? So pag in-integrate natin ito, no? Yun din naman ang lalabas kasi makukuha mo yung voltahe, no? Makukuha mo yung voltahe, 'di ba? Pag in-integrate mo 'to, ito na lang ang lalabas. Tapos ito ang magiging ano kasi yung capacitance is constant dito, no? So ang lalabas is yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. Eto, no? So 1/C yung voltahe, no? Kasi in-integrate mo na eh. Tanggal yung voltahe, no? V na lang. Tapos constant yung C. 'Di ba dati I/C, 'di ba? So nung ano mo, ilalabas mo 'yan, no? Magiging 1/C, no? Tapos ang matitira na lang ay ito, integral of I dt. Kasi ito, natanggal na yung integral ng voltage, no? So ito 'yon. So may dalawa tayong equation. Ngayon, anong susunod na gagawin? 'Di ba? So ang susunod na gagawin ay ito, no? Taking the Laplace transform, no? Ilaplace mo nga 'to. Kaya bang ilaplace 'yan para maintindihan natin kung ano nangyayari? What is the Laplace transform? Once we get the equation of this, no? Kinuha natin yung equation nito, 'di ba? Tapos kinuha natin equation nito. Ano yung Laplace nito? Tsaka ito. So, ang gagawin natin, papalakihin natin, 'di ba? Yung V lalaki of I, tama? Equals R, ay magiging S na 'yan. Tapos I, tapos plus VO, no? Magiging so yun ang ano, no? Tapos gano'n din sa kabila, no? So ito yun. Yung V lalaki, tapos lalagyan natin ng S. R lalaki pala lahat, no? Sorry. Dapat malaki rin tong I, tapos S, no? Tapos yung V at output ay eto nga, no? Lalaki rin. So ito yung magiging equation 1 natin. Okay? Ngayon, pwede nating pasimplihin 'yan, no? Pasimplihin. Ang gagawin natin ay eto. IS equals SCVO. Saan napunta ho yun? No? I equals SCVO galing na rin dito, no? I equals S. Ito I equals S minultiply doon. Tsaka C minultiply dito, no? VO. Ginawa lang linear, no? Isang ano, para lang makuha yung voltage input, no? Kasi mamaya output over input, no? Okay? So ngayon, ano naman yung ating ano, yung VO, no? So yung VO natin ay dinefine as eto, no? 1/C integral of I dt. Yan. So, eto, maliwanag na to, di ba? Ri plus VOS. And then, ni-rearrange lang natin, no? VO is 1/S times C. Tapos IS, no? Ito, IS. Tapos ito naman ay dinefine siya na IS equals SCVO. I equals SCVO, no? So lumalabas na ang voltage input natin would be
no? Ilalagay natin dito na SRCVOS. Tong SCVOS, ito is I, no? Kaya inano ko ito, I, no? I equals SCVO, no? SCVO. So yun ang ilalagay natin dun sa I later. Ito, ilalagay natin dun sa I, no? Yung V sub I. I-multiply lang natin sa R. Ito, di ba? I. Nakikita niyo ba to? IS. So, lagay mo yan. SCVO. Tapos, lagay mo yung R. Ito yung R. Okay? Plus VO. So, itong equation na to, class, ito rin yun. No? In-expand lang yung I. So, R times I. No? R times I. But what is I? I is this, no? SCVO. SCVO. So, multiply ng R. So, yun yun. No? Tapos, niretain yung VO. Okay? So, what about transfer function? So, transfer function is VO over BI, which is output over input. No? Okay ba yun? So, ang gagawin natin, kailangan makahanap ka ng VO over BI dito. Di ba? So, ito yung VI, ito yung VO. Dapat ma-isolate mo sila. No? So, VI equals BOS 1 plus SRC. No? So, S, in-extract mo yung VO kasi common. Ito ay kapareho nito, pwede mo siyang ilabas, take it out. Then, to get the SRC, no? SRC, ito, ano ka, 1, no? 1 plus, no? Tapos yung isa naman, VO is 1. Ay, ito yung VO, no? So, VI equals VO tapos 1 plus SRC. Kasi pinactor out mo nga no? So, labas mo yung BO tas SRC plus 1. Ito rin yun. No? So, ang gagawin mo, i-divide mo to ng BO. Diba? So, BO, BO. Output. Kaso, baliktad, no? Babaliktarin mo. Kasi kailangan dapat is output over input. I-divide mo ng VI pala to. VI. BI. So, wagiging 1. Pag 1 na to, ilagay mo tong denominator. 1 over 1 plus SRC, no? So, 1 plus SRC. Okay? So, 1 plus SRC. Ito yun. 1 plus SRC. Kung ang tingin mo, pwede mong ipalitan tong RC as T, no? So, magiging, ano to? 1 plus 1 S. If RC is T, no? If RC is T, so 1 over ST. So, yun yun. No? So, yun yung transfer function which is output over input, no? Voltage output over input is magiging, ano na lang, 1 over 1 plus ST, where T is the resistance and capacitance product. Okay? So, ganun lang yung mga gagawin natin na paggawa. Ngayon, eto binigay ko na sa inyong assignment yata to, pero hindi natin na-discuss. We're gonna discuss this. Na sinong mag-ano? Ilang chamber yan? Ilang loop? Sino gustong mag-volunteer dyan? Medyo mahaba-haba. Ang una nating gagawin, class, ay i-define natin yung mga equation dito, no? Una, dyan, may common sila yung inductance, di ba? So, dapat tong I mo, current is positive kung counterclockwise. Ito naman, di ba? Clockwise, pasalubong, dapat negative, no? Okay? So, kasi di ba? Clockwise to Di ba? Clockwise. Alam mo, positive yung dinefine mo as clockwise. Kasi may mga direction yan, di ba? Clockwise. Ito naman, basta magkakasalubong sila, no? Magkaiba sila ng direction. Dapat minus. Tapos ito yung magiging dominant, no? Kung nandiyan ka sa chamber 1.
Tapos pangalawa, ito naman. Tapos pangatlo, ito naman, no? So how do you apply the Kirchhoff law in that three-loop circuit? Okay? O sinong pwedeng tawagin? Ano bang pinapakuha? Ang pinapakuha is transfer function, and transfer function is defined as voltage output. Ito yon. Nilakihan lang natin kasi ilalaplas, no? When we apply the Laplace, it should be in the uppercase. So EO over EI. Yun. Tapos pag naka-transform ka na, and that's the way to get into the transfer function, no? Ilalaplas mo. So lalagyan mo ng S mamaya. Ito yon, no? So ito po yung pinapakuha. And the question is, papaano? So sa question na papaano, magsisimula ka doon sa unang loop. Ito yon, no? So ano-ano po ba yung mga na-involve o nasangkot doon sa unang loop? Yung resistor, no? Ito dumaan siya rito eh. Inductor, no? Yun lang. Resistor tsaka inductor. Tapos dapat mag-equal sila dito sa input, no? O sino magbibigay ng unang equation diyan sa unang chamber loop? Sa unang loop na 'yan. Bigay mo nga sa akin yung equation. Tapos sa pangalawa, then sa pangatlo. Mag-volunteer na lang kaysa tumawag pa ako. Oh, pag walang magbo-volunteer, tatawag ako ha. Kasi recitation to, discussion to. Ano ang mga equation sa bawat loop? Magtatawag na ba ako? Ibigay lang yung equation sa bawat loop. Tapos tuloy-tuloy na tayo dyan. Sino?
Ano ang unang equation? Doon sa first chamber. Pwede ba nating tawagin si 15 minutes na lang daw, J-Boy. Tapusin lang muna natin to, ha? Yung ano. Pwede ba nating tawagin si Aris? Aris, may ibibigay mo ba yung equation dyan sa first loop? Ano ang formula ng voltage, no? Kung voltage ang iyong minomodel, common to all the three, with respect to resistor or inductor. Na dalawa lang yan eh, resistor tsaka inductor. Pwede mo bang maibigay ang equation? Ha? Wala? Absent si ano? So next. Transfer territory po, sir. Inaano pa? Sige, tingnan mo na lang dito. Pakibasa mo nga yung 1, Roman numeral 1. Ano daw yung total voltage input? Ano ang equation ng total voltage input? Yung EI, eto. Diba, pag nagpasok ka ng 24 volts or 110 volts, tapos may dalawa kang component, resistor tsaka inductor, ano daw ang equation? Basahin mo na lang para mapabilis tayo. R1 times I1 plus LDI over dt minus LDI2 over dt equals EI. Naintindihan mo ba yan? Nagagrasp mo ba yan? Yung equation, ay yung input daw ay IR. Di ba? Saan yung IR nangyayari? Where is IR happening? Pakituro mo nga. Saan nangyayari yung current times resistance? Ito, current. Ito, di ba? Top left po. Oh, yun. Sa top left, yung I1. Ito yun, no? Times R1. Di ba? Ito voltage yan. Kaso may iba pang voltage. Ano yun? Yung L. Ang issue natin kasi, dumaan yung current dito sa resistor, tapos dumaan din dito sa inductor. Kaso, pag eto kasi mga chamber, common di ba? So this element is common dito sa first tsaka sa second. So di ba sabi natin, kung nag-analyze tayo, we have to consider everything and kung ano yung ina-analyze natin, yun muna ang magdo-dominate, di ba? So dito, anong mag-dominate dapat? Eto, di ba? So yung alamin natin kung ano yung formula ng voltage in terms of inductor. Ito. So ang ating formula is we have the inductance times the derivative of the current at that loop, no? So I1, nawala yung 1 no? So L, the derivative d over dt of I1. Tingnan natin doon. Where is I1? Ito yung I1, no? So ibig sabihin, pag dumaan yung current 1 dito, makaka-generate siya ng voltage. And that voltage is what? Ano yun? L d over dt of I1. Ang kaso, merong pa kontra na direksyon, no? One is going clockwise. Pag dumaan siya sa inductor, papaganon siya, di ba? Clockwise, tama ba? Clockwise, no? Pero nung pagdaan niya na dito, ito naman meron dito eh. Ayan, no? Clockwise din, pero dito, at this juncture, magkasalubong sila, no? Ito yung I1, papataas naman yung I2, no?
And to get the voltage here, anong mangyari? I2. So in this case, meron po tayong kinoconsider na voltage is I2, di ba? d over dt of that I2 times the L. Yung L is constant kasi common eh. Common dun sa chamber 1 at chamber 2. So ang gagawin natin equation ay ito, no? Ito po. Nakikita naman, no? So ang lalabas na equation ay this. So ito yung nasa resistor, no, tatandaan, no? Ang tabay lang kasi medyo komplikado to. Sabi ko sa inyo yung control system engineering, no, may kahirapan kasi mahaba. Tsaka nag-a-analyze, no? Like any other engineering. So ito yung sa resistor, ito yung sa inductor. Ito yung input voltage. Yung pinasok mo na voltahe ay napunta, no, nagkaroon ng voltage drop sa resistor, no? Resistance times current, and dito sa inductor. Eh kaso may kasalubong din, 'di ba? Yung isa ay pababa, yung isa ay pataas. So, nag-a-analyze ka sa chamber 1, kaya 1 dito, no? Mauna yung 1. Tama? L, the derivative of I. L, the derivative of I. Anong I? 2. Kasi nasa 1 ka eh. Chamber 1 ang pinag-uusapan. Dapat yun ang mag-dominate. Di ba? Yun yung ano, no, sa substructuring, yun ang mauuna. Okay? May tanong ba sa equation 1 class? Naintindihan ba? Okay ba yun? Mag-expire na ba tayo, J-Boy? J-Boy. Mag-expire ba 8 tayo? minutes. 8 O, kaya nga minutes pa, pa po. ano mo na lang, Ay, sige po. kasi mabibitin tayo, mahaba yung number 2 eh. Ha? Okay, ano mo na lang, Okay po. tapos para tuloy-tuloy tayo no, sa discussion. On ko na po. Sige, sige. Abangan na lang natin sa ano ha, sa GC. So hello, diretso lang natin ha. So I'm gonna share yung ano, yung screen no, para tuloy-tuloy na tayo kasi baka ito lang matapos natin ngayon dahil mahaba 'to eh, no? So kahit electrical lang muna yung matapos natin ngayon ha. So midterm na tayo next week ha. Para matapos na yan yung ano, yung model. So I'm gonna share yung ano. Ayan. Nakikita ba? Kita na po, sir. Okay na yan. Sige, sige. Ang tanong ko, may tanong ba sa number 1? Naintindihan ba? Nawala Sumunod po kayo ulit, sir, kasi yung share screen. magmi-midterm na tayo next week ha. Kasi last yung quiz natin is online yun. Kaya hindi ako masyadong ano doon. Dahil siyempre nag-share kayo doon eh. Di ba? Hindi naman tayo magplastika na dito no. Kasi online yun no. Wala naman nagbabantay sa online. Nawala po ulit yung screen po, sir. Nawala na naman. Ba yan? Kasi share ko lang ha. Sandali balikan ko. Enter screen, click share.
Tapos etong sa yan, okay na? O nawala na naman? Napipindot niyo po yung stop sharing. Mali yata yung napipindot ko, sorry, 'no? Dapat yung ano, yung clear, 'no? Sorry, So, Opo. eto, enter screen, share. Dapat hide pala, 'no? Sorry, yung hide, nalilito ako, So, eto lang, yan. So, okay na tayo Okay na po. dito, okay na po? So, okay na tayo dito, which is input voltage, di ba? Is equal to the voltage drop doon sa lahat ng component na involved. Ito may resistor. Ito may magalaw, inductor. Okay? Okay na tayo dyan? Ngayon, sa pangalawa, balik tayo sa pangalawang drawing, dalawang chamber. Paano natin i-model yung voltahe dito? I-clear ko lang para malinaw. Yan. Ano ang equation dito sa gitna in terms of voltage? Kasi dapat isa lang ang titingnan mo na parameter eh. Halimbawa sa chamber 1, voltage. Dapat sa chamber 2, voltage din. Tsaka sa chamber 3. Parang sa mass damper spring, di ba? Yung force sa spring, yung force sa damper, tsaka yung force sa mass na sasangkutan, na involve ang mass. So, ibigay mo nga yung equation dyan sa pangalawang chamber o loop. Volunteer. Volunteer na. O, tatawag na naman ba ako? Ako na lang po, sir. Sige, sige. Anong pangalan? Andres po, sir. Andres, sige. Ano yung mga Ba mga voltahe na makukuha mo dyan sa bale second? dun po sa pangalawang chamber po, sir, 3 po yung components. Bale para sa resistor, pati sa capacitor, pati sa inductor po. Bale yung una yung sa resistor. Bale yung voltage doon ay lang R2 times yung I2. Kung ano yung dumaan Tapos na current, di ba? Kung ano yung apo kanina dumaan na dumaan na current. current sa resistor. Tsaka sa Tapos resistor na doon yon. naman sa inductor, katulad din doon sa chamber 1, pero mauuna naman yung para sa I2. para sa I2. Kasi I2 yung Bale, chamber 2 yung natin, di ba? Yung pinag-uusapan di ba? yes po, sir. Bale lang siya. L, O sige, tinaw dyan. ayan po, LDI2 over dt minus DI1 over DI1 dt. over dt. Over dt. Ano pa yung Bale kulang yun yung doon? para sa inductor. Sa Tapos yung inductor pangatlo pa lang yung ang kulang. Anong formula? yung sa capacitor. Ay, sa capacitor Yung pa lang capacitor kulang. naman, 1 over C, integral of I2 dt. Ayun po, sir. Kasi nasa 2 ka, no? Nasa chamber 2 ka, Apo. di ba? Chamber. Okay, thank you very much, no? So, Andres, no? Andres. So, yun yung pangalawa natin. At pag tinotal mo daw, lahat ng mga voltahe niyan, according to Kirchhoff's law, dyan sa buong circuit na yan, dapat 0. No? Kasi dun sa 1, input to kaya input equals dito. Ito naman nasa gitna na Ibig sabihin, lahat ng umiikot dyan, no? Pag na-drop niya lahat ng mga voltahe na yan, dapat ubos na yung voltahe dyan, no? Naintindihan ba? Dapat yung voltahe na dumadaan sa number 2, ang summation nila ay 0. Ibig sabihin yung sa resistor, sa capacitor, tsaka dito ay ang totality nila ay 0. Okay? O ngayon sa 3 naman, tingnan natin kung paano sa 3. Sa 3 class, ang titingnan nyo lang, eto na lang, di ba? Saan ba equal? Wala naman siyang diyan, no? Saan ba equal yung yung voltage output? So yung voltage output ay eto, no? Equal siya sa eto. Voltage output is equal to the capacitor, no? Times the current na nagpo-flow doon. Naintindihan ba? So saan yung capacitor diyan? Ayan, no? Ano nagpo-flow na current? I2 tapos C. So hanap ka ng equation
na nagsasangkot o nag-i-involve ng I2 tsaka C. Eh, di ba kanina pa natin to tinitake up? Ayan, 1 over C, di ba? Naalala niyo ba yung equation natin? No? Kung saan natin galing yan, di ba? So, ito ay galing dito, di ba? D over dt. Tapos, C, no? D over dt equals I, di ba? Doon galing yan, no? So, ang ginawa natin ay pag inano mo, nilipat mo yan, no? dv over dt equals I 1 times C. Di ba? Yun yun. Ito yun, 1 times C. No? So, pag in-integrate mo yan, in-integrate mo, both side, tanggal to. Do? Ano ba yung antiderivative is integral, di ba? So, tanggal na yan, no? V na lang. Tapos, eto, pag in-integrate mo, ay eto lang ang maaano mo, no? Ma-integrate mo kasi capacitor is constant, di ba? Hindi naman nababago yan eh. Capacitor is galing sa capacitance, di ba? Farad, 450. Wala namang mababago diyan. Pag bumili ka sa tindahan, 400 farad is 400 farad. Ang mababago mo is yung nagpo-flow na current. Kaya ilabas mo to, di ba? 1 over C integral of I, no? Integral of I dt. Di ba? Ayan, no? Integral of I dt. Ito 1 over C. 1 over C equals voltage. O, di ba? Ito yung voltage na ayan, no? Voltage kasi in-integrate na natin. No? So, dapat maintindihan lang natin kung saan galing yung mathematics. No? So, yung V dito, hindi naman V dito, no? E. At nasa output, so O. Okay? Pero dun galing yung formula na yan, class. No? Baka magtaka kayo. So, ito yung formula. Ngayon, ano ang gagawin mo sa tatlong formula na yan? Anong next step? What are we going to do next? What we ought to do next, what we should do next is take the Laplace transform of these equations assuming zero initial condition. Tatandaan to yung Laplace transform ay lagi siyang ginagamit sa zero initial condition. So babalik ka dito sa mga nagawa mong equation, halimbawa, without looking at the Laplace. Tingnan natin kung malalaplace natin to. Sundan ako. Capital R is capital na ano mangyari sa I? Magiging uppercase. Tapos pag na-convert mo na siya, lalagyan mo ng S. Di ba? So yung L is constant. Tapos d over dt. Ano sa Laplace ang d over dt? S po. O S. Tapos yung I, lalakihan mo, lagay mo yun. Hindi ko na ilagay, sorry. Hindi ko na nasama sa ano, baka na type ko. I1. Yan, di ba? Minus L kasi inductor is inductance, constant naman yan. Ito yung mga nababago sa time domain. D over dt is S. Pero in this case, ano, I, malaking I, 2. Ano mangyari sa E? Maliit na E magiging malaki at I. Input. Lagyan mo ng S. So, ito rin naka-S yan. No? Naka-S. Okay, tingnan natin kung tama ang ating sagot. Ayun, no? So, R should be in capital as well as the I. And once you transform, you should be able to put S as the subscript. No? Ngayon, punta ka na doon sa L is constant. Di ba? S is d over dt. I, lagay mo yung I1. No? Kasi I1 sa chamber 1 to eh. Di ba? Loop 1. Ito yung Laplace operator lang na S like this. Minus, ito naman is d over dt, di ba? No? Meron naman eh. d over dt. And d over dt, di ba? So, lalagay mo yung S, tapos yung I2 na kumukontra dun sa I1. Magkaiba na I1 is going down, but I2 is going up. So, magkaiba sila ng direction. At pag magkaiba ang direction ng current, kailangan mong kunin yung net, no? Kasi algebraic difference lang or sum ang i-apply.
Then the Laplace operator is S kasi nakapag-transform ka na. And then this E, yung maliit na E, naging malaki. Tapos lalagyan mo ng S once you transform. No? Okay na tayo dito. Same is true with number 2. All we have to do is to put this in a capital or rather uppercase. Tapos yung I, instead na I1, as I2 ka na. No? Tapos pag na-transform mo na, ilagay mo na yung S. Ngayon, eto. Dapat alam mo to. May trick kasi dito. No? Eto, 1 over CS plus L, no? Ito is, it has to do with the capacitor, no? Walang problema dito kasi konti lang 'to, no? Tapos ito naman has to do with the inductor. Ayan, inductor. 'Di ba? So tingnan natin kung paano nangyari 'to. Balikan natin para ma-transform natin, no? So dito tayo, let me clear this. Ay, sorry. Kasi may mga na-annotate na ako, no? Yun. Ayaw na. Kasi pag nagpatong-patong na, ayun. Anyway, malinis naman 'to, no? So ang tanong class, paano natin i-transform ito sa Laplace transform, no? Para later on makukuha natin yung transfer function which is output over input, no, using Laplace. So we're able to do this, no? Yung R tsaka I, lalakihan lang natin 'yan eh. Lagyan natin yung ano niya kung saan tayo nag-manipulate, no? 2. Tapos pag na ano na natin, pag na translate to Laplace, lagyan natin ng S, no? What about this? 1C I2 D2 dt, no? 'Di ba na ano na constant, no, when we are taking the Laplace transform of a constant, 'di ba? Is constant pa rin 'yon, no? Pero yung I2 dt, ano nangyari diyan? I2 dt. I2 dt. What is the Laplace transform of integral dt? Ano 'yan? Pag nakakita ka ng integral dt, ano mangyari? Magiging 1 over S, no? 1 over S. So ang lalabas dito is 1 over C, 1 over the capacitance times the 1 over the S, no, yung d over dt. Di ba? So wala na to. Kasi integral dt. Yun na nga yung equivalent eh. 1 over C is constant, 1 over S yung integral dt, no? Integral dt is 1 over S. So ano yan? 1 over C S. Ito yung S na d over dt, ito naman yung S na Laplace operator. Okay? Tingnan natin. Diba? So 1 over CS. Nakita ba to? 1 over CS, di ba? 1 over CS. Di ba? 1 over CS. Tapos, ano pa? I-multiply mo siya ng I2. Kasi yun yung current na dumaan eh. Di ba? Integral of I2 dt. So, integral of dt is 1 over S. Pero yung I2 lalaki. Di ba? I, lalaki yung I, tapos subscript 2 kasi nasa chamber 2 ka. Okay? Malinaw ba yun? Eto guys, class. Malinaw ba to class? Ha? J-boy, sumagot kasi hindi ko alam, baka naputol na tayo. Malinaw ba yun? Yes po, sir. Malinaw po. Okay. So patapos na tayo sa pangalawa, ang ating paproblemahin na lang ay yung pangatlo. Ano tong pangatlo? O, isipin. Eto, paano mo ito i-translate sa Laplace transform? Yan. Diba? Kasi Laplace transform pa rin tayo eh, using ano, diba? Apply to the problems lang.
natin i-convert to Laplace to? Madali lang, di ba? What is the Laplace of L? Ano ba ang Laplace ng L? May Laplace ba yung L? O i-retain natin sa kanyang constant value? We're not going to touch. So, i-retain natin po ito. What about this d over dt ng I2? What will it become? So, d over dt magiging S, lalaki yung I2. Minus, d over dt ay magiging S, lalaki yung I1. Bakit? Kasi nasa second chamber ka na, second loop, o dapat I2 ang dominating dyan. No? Okay ba yun? So, let us see the result. Yan, di ba? So, L, we retain the L. And then, this is, let me use another color, no? So, we retain the L in a Laplace transform. Then the S, ito yung kanina, d over dt of I2. Pag na-convert mo na, lagay mo na yung S. Tapos, separated by negative sign. Kasi, di ba? Yung isa ay pababa, yung isa ay pataas. So, minus, no? So, eto naman, nasa chamber 2 tayo. So, eto yung magdo-dominate. Eto yung ating pinag-uusapan, no? So, eto yung mauuna, I2. Minus I1, eto yung d over dt. Tapos, eto yung I1 na maliit, no? d over dt is S. Yung I1 na maliit, lumaki. And once you transform, you have to indicate this thing, no, at the end ng subscript, Laplace operator. O, tingnan natin. Ito yun, di ba? D over dt, di ba? So, L is a common d over dt of I2. So, S, di ba? Tapos I2. Minus d over dt, edi lagyan mo na ng S. Tapos I1 equals 0. Okay ba tayo doon? So, okay na tayo dito, no? Tsaka dito. Ngayon, ano naman yung dulo? Ang dulo pala ay eto, 1 over c the integral of I2 dt. So, sabi ko sa inyo, pag nakakita ka ng integral dt, 1 over s. So, all you have to take care about is I2. So, 1 over s, tapos I, lakihan mo. Make it to the uppercase, I sub 2 equals E. Lakihan mo yan. 0. Tapos, ito ay 1 over c. So, lumalabas, no? 1 is nasa numerator, 1 over cs times I2. So, 1 over cs times I2 equals E sub O. No? 1 over cs times I2, lagay mo yung Laplace operator S, no? Laplace operator equals E. Okay? So, successful tayo. We are successful in formulating the three equation. Okay? 1, 2, 3. Ngayon, ano bang tinatanong sa atin? Yun ang focus mo. Ang tinatanong sa atin, what we are expected to deliver or to bring is the voltage output minus voltage divided by voltage input. Yan. Tama ba? So, paano tayo mag-move on? Paano ang gagawin natin? Di ba? So, hindi na to control system. Ito na ay algebra. Di ba yun ang purpose ni Laplace? Yung napaka-komplikadong differential equation, pag ginamitan mo ng Laplace, no? At the process, during the process, magiging algebra na lang siya. So, paano natin gagawin yon? Hindi naman algebra yung klase natin, no? Pero kasama yon sa mga tools na gagawin natin. So, ang gagawin, sinabi dito, no, sa ginawa kong, ako yung gumawa nito, ng presentation, we have to define I1 in terms of I2, no? Kasi dapat i-define mo one variable with the other para mamaya makapag-eliminate ka. Okay? So, ano yung ibig sabihin natin? Dapat, ang matitira lang sa atin ay, I2, no? So, hanapin mo dyan yung mga I2. 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 I2 pa ba dyan? Eto. I2. Di ba? So, lahat ng I2 saka ng I1 pagsamasamahin, no?
Tapos i-define mo, so lumalabas na yung I2 is ito, no? So from this equation, ito, di ba may I2 dyan? Ayan o, I2. So I2 equal LSI1 over itong buong tuklas, lagay mo yan sa denominator, no? Kasi cross multiplication, di ba? So, ayan, ilagay na natin R2, 1 over CS, tsaka LS. Diba? Kasi ito na. Ngayon, ano? Yung I2 na yan, di ba? I-multiply natin ng fraction by CS. Bakit kaya? Para matanggal to, di ba? Kasi ito na nga fraction tapos meron pang mixed fraction, no? So we ought to eliminate this CS. Paano natin ma-eliminate to? Di mag-multiply natin ng CS dyan. Tapos, CS din dito. Tama ba? The fraction by CS, no? So, CS din. So, pag multiply natin dyan, eto nga, magkakaroon ng LS times CS, ayun yun. Tapos, R2 CS, Tapos, CS times CS, 1 over CS, na 1. Tanggal to eh. So, 1 na lang. Ayun. Okay? Ngayon, sa taas, nagkakaroon tayo ng ganito, no? LSI1, no? So, nilibas yung I1, tapos LCS. So, L, C. Nagdagdagan ng C. Diba? L, tinan mo. L times C. S times S. Diba? S times S. Squared. Okay? Para ma-clear lang yung yung denominator sa denominator kasi denominator na nga to eh. Maano tingnan pag ma-clutter up, no? Pag may CS. So after niyan, ayan na. Substitute na natin yung equation 4 into equation 1, no? Kasi meron doon na I2, di ba? Ito yung equation 4. Sabi, i-substitute daw natin yung equation 4 into equation 1. Hanapin mo kaya yung yung I sub 2 dito sa equation 1, no? I1, wala tayong problema dyan. I1, wala tayong problema dyan. O, wala namang I1 dito. So, eto lang. Merong I2. So, ipa-plug in, isasalpak mo yung I2S dito sa expression nito. No? Okay? Yung I2S, dinefine natin na eto yon. Yung nasa equation is I2S, so isalpak natin o plug in natin dito. Okay? So, yun. R1, I1, LS1, ito yon. Tapos, SI1, okay yun, SI1 minus I2S, no? Palagay mo yun. Yung I2, eto na po yun. LCS squared, no? LCS squared plus R2CS plus 1. So, yun yung I2S. I2S. Saan mo nilagay yun? I2, eto. Diba? So, lalabas dyan, wala nang I2, no? Puro I1. Tama ba? Kasi, dinefine natin yung I2 in terms of I1. Mawala na to kasi eto na nga yun yung I2 is this, no? Puro I1 na lang. Okay? So, tapos, siyempre, inisa-isa ko para sa inyo, no? Ginamitan natin ng LCD, no? Although pang high school naman to, di ba? This common denominator, ganyan, no? Hanggang mapunta ka dyan, no? Sa equation 3 and 4. Tsaka 5 and 6. Okay? No, medyo mahaba lang, no? So, lumalabas pag inano mo yan, pinagpatuloy mo, ito lang po ang lalabas dyan, no? EO over EI. No? Kasi ito yung EO eh. Di ba may EO ka na, ayan o, EO.
tapos EI. O, di ba? So, output, ito po yun, tsaka over input. Di ba? O, pag nilagay mo yan, manipulate na natin, no? Kasi dapat makuha mo natin yung EI tsaka EO. Or ito yun, no? EO, ito po, tapos EI, ito yan. So once we get the quotient ng EO over EI, ito po yun, no? EO over EI, galing yan sa equation ng 5 and 6, di ba? Ito yung EO sa 6. Ito yung sa 5. So, pagpatong mo lang, EO over EI, no? Tapos kunin mo yung mga denominator kung kailangan, no? So, LCS squared plus R2CS plus 1. Ito yun. Tapos, ito yung isa pa.